Sa gitna ng patuloy na pagbabago sa lipunan, ang kagawarang pambatasan ay nananatiling matatag sa kanilang tungkuling maglingkod ng may katapatan, integridad at malasakit para sa ikauunlad ng bayan sa kasalukuyan at sa susunod pang henerasyon. Sa puntong ito, hayaan ninyong iulat ko mga napagtagumpayang gampaning ng Sangguniang Bayan ng San Jose, Batangas simula nang sila ay formal na maitalaga bilang mga lingkod bayan hanggang sa pagtatapos ng taong ito. Mula noong Hulyo 30 hanggang Nobyembre 26 taong kasalukuyan, 18 na ang naitalang bilang ng sesyon ng samahan. Samantalang noong Nobyembre 27, isang espesyal na sesyon naman ang ginanap. Ang pagsasagawa ng sesyon ay may layong talakayin at pagtibay ng mga usaping may tuwirang epekto sa pangkalahatang kapakanan ng publiko at makapagbalangkas ng mga patakarang magsusulong ng kaayusan, kaunlaran at kapakanan ng komunidad. Isa sa pinakamahalagang gampanin ng samahan ay ang pagtibay ng mga kautusan o ordinance at magbasa ng mga kapasyahan o resolution para sa kapakanan ng munisipalidad at ng mamamayang San Joseño. Umabot na sa bilang na 140 ang kapasyahang naipasa ng naturang samahan, samantalang 5 kautusan naman ang ipinasabatas na. Ang mga sumusunod namang iminungkahing kautusan o ordinansa ay nakatakdang pagtibay ng samahan sa darating na taong 2026. Ito ay bunsod ng pangailangang bigyang prioridad ang masusing pagsusuri ng annual budget at appropriation ordinance para sa kasalukuyang taon. Gayunpaman, hindi humihinto ang samahan sa patuloy na pagtuklas at pagtalakay sa mga mahalagang usaping nangangailangan ng agarang pansin at sa pagbabalangkas ng mga kaukulang hakbang para sa kapakinabangan ng sambayan ng San Joseño. Sa pamamagitan ng mga pagpupulong katulad na lamang ng committee meeting, natitiyak ng Sangguniang Bayan na mabigyan ng sapat na oras at panahon ang bawat usaping kinakailangang talakayin. 106 na ang bilang ng mga committee meetings na isinagawa ng mga naatasang komite ng naturang samahan upang siguruhing matalakay, mapag-aralan at mabigyang linaw ang mga panukalang kautusan, kapasyahan at iba pang mahalagang usaping sinusumite sa nilang tanggapan. Samantalang 148 naman ang bilang ng naitalang committee reports ng bawat komite. Ito ay upang formal na maipresenta ang resulta ng naging pagpupulong ng bawat komite kabilang ang mga nakalap na facts, findings, recommendations o actions kaugnay ng partikular na usapin o isyong iniatas dito. May suma total na 74 naman ang mga requests na naitala ang Office of the Secretary to the Sanggunian. Ilan sa mga ito ay naitala o natukoy na urgent na siyang agarang nabigyan ng karampatang aksyon mula sa Sangguniang Bayan. Kabilang sa mga ito ay ang 19 na Memorandum of Agreement o MOA. Ang 10 sa mga ito ay mga kasunduan na may kinalaman sa pagbibigay ng pahintulot sa mga estudyante mula sa iba't ibang paaralan sa loob man o labas ng ating bayan para sa kanilang on-the-job training. Ang mga hakbang na ito ay nagpapakita ng patuloy at buong pusong suporta ng Sangguniang Bayan sa edukasyonal na pag-unlad at karanasan ng mga kabataan, lalo't higit ng mga kabataang San Joseño. 3 naman dito ang nakatuon sa pagbibigay tugon sa pangailangang pangkalusugan ng mga mamamayan. Ang isang MOA naman ay nakatuon sa pagpapalakas at pagbibigay pangkabuhayan sa mga mamamayan na higit na nangangailangan. Seguridad sa mga mahalagang pangangailangan upang matiyak na maibigay ang suporta sa komunidad sa panahon ng kalamidad at iba pang hindi inaasahang pangyayari. At ang isa pa ay sa pagtiyak ng karampatang aksyon para sa legal na transaksyon sa iba pang sektor ng gobyerno na may direktang makabuluhang maidudulot sa kalidad ng serbisyong hatid ng lokal na pamahalaan. 3 Memorandum of Understanding o MOU naman ang naitala na nakatuon sa pagbibigay ng pangkabuhayan at panglipunang serbisyo, kabilang ang pinansyal na tulong, programang pang-edukasyon at iba pang suporta na naglalayong mapabuti ang kalagayan at kabuhayan ng mga benepisyaryo.
Ang mga MOUs na ito ay nagpapakita rin ng aktibong pakikipagtulungan ng sangguniang bayan sa iba't ibang institusyon at organisasyon upang masiguro na ang mga programang ipinatutupad ay epektibo at nakatutugon sa pangangailangan ng komunidad. 2 kontrata ng pag-upa o contract of lease ang pinagtibay ng samahan sa mga nagdaang sesyon. Kabilang dito ang kasunduan sa pagitan ng lokal na pamahalaan at ng Philippine Long Distance Telephone Company o PLDT Incorporated, pati na rin ang pagpapahintulot sa mga kwalipikadong aplikante para sa pre-constructed niches sa munisipalidad o pampublikong sementeryo. Ang mga hakbang na ito ay naglalayong matiyak ang maayos na paggamit ng mga pasilidad at masiguro ang tuloy-tuloy na serbisyo para sa komunidad. Mayroon namang isang deed of donation na naitala na tumutukoy sa pagtanggap ng lokal na pamahalaan ng San Jose, Batangas ng isang unit ng Patient Transport Vehicle o PTV mula sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO. Lahat ng ito ay isinakatuparan alinsunod sa mga naaangkop na patakaran, regulasyon at gabay na itinakda upang matiyak na ang bawat hakbang ay maipatutupad ng legal, maayos at epektibo para sa kapakinabangan at serbisyong maipagkakaloob sa ating bayan at mga mamamayan nito. 3 kahilingan para sa kumpirmasyon ng posisyon ang pinagtibay ng sangguniang bayan bilang hakbang upang matiyak ang legalidad at maayos na pagpapatupad ng tungkulin ng mga itinalagang kawani at opisyal. Mula noong Hulyo 29 hanggang Setyembre 24 ng kasalukuyang taon, nakatanggap ang Office of the Secretary to the Sanggunian ng kabuuang 34 na akreditasyon mula sa iba't ibang civil society organizations na kumakatawan sa iba't ibang sektor at organisasyon na formal na kinilalang accredited sa ating munisipalidad. May sumatotal namang 19 ang bilang ng mga individual na napagkalooban ng prangkisa ng tricycle. Tinitiyak ng samahan na ang lahat ng unit ng transportasyon na pumapasada sa loob ng bayan ay sumusunod sa umiiral na regulasyon, may sapat na dokumentasyon at nakapailalim sa wastong pangangasiwa ng Municipal Tricycle Franchising Board alinsunod sa mga probisyon ng lokal at pambansang patakaran sa pampublikong transportasyon. 7 kahilingan para sa excavation naman ang naitala na matapos dumaan sa masusing pagsusuri sa mga nagdaang pagpupulong ng Committee on Public Works and Government Facilities ay agarang pinagtibay ng sangguni ang bayan. Ang mga naturang kahilingan ay may layuning maisakatuparan ng water service connection upang matugunan ang pangailangan sa sapat at maaasahang supply ng tubig ng mga residente. Alinsunod sa Section 333 ng RA 7160 o Local Government Code of 1991, ang sangguniang bayan ay may mandato na suriin ang budget ng barangay sa pangunguna ng Committee on Finance, Budget and Appropriations at Committee on Barangay Affairs, katuwang Local Finance Committee ng Bayan ng San Jose sa pamamagitan ng tanggapan ng Municipal Budget Officer, binababa nila ang resulta ng pagsusuri hinggil sa budget ng bawat barangay sa loob ng 60 araw alinsunod pa rin sa nabanggit na batas. Sa kasalukuyan, ang lahat ng taunang budget ng mga barangay para sa kasalukuyang taon ay aprobado na ng sangguniang bayan sa pamamagitan ng mga kapasyahan. Hangad ng sangguniang bayang mabigyang halaga ang buhay ng bawat isa at mabigyang tugon ang pangangailangan ng mga mamamayang Sanusenyo pagdating sa usaping kalusugan. Kaya naman, sa tulong at inisyatibo ni Kagalang-galang Benito P. Atienza, katuwang ang buong suporta at dedikasyon sa serbisyo ng lahat ng miyembro ng Sangguniang Bayan, sa pamumuno ng ating pangalawang punong bayan Kagalang-galang Valentino R. Patron, naglungsad ng libreng programang pangkalusugan ng nasabing samahan, ang Operation Claro, Alis Bukol 2025. Ayon sa opisyal na naitalang bilang, 360 ang sumailalim sa operasyon para sa katarata at 180 naman ang sa pterygium. Karaniwan, aabot sa 40 hanggang 75,000 piso ang maaaring magastos kung sasailalim sa ganitong mga uri ng operasyon sa mata.
Ngunit dahil sa hindi matitinag na kalidad sa serbisyo ng samahan, naihatid dito sa mga mamamayang Sanosenyo nang walang kaukulang bayad. Umabot naman sa 210 ang bilang ng mga sumailalim sa pagpapaalis ng bukol sa mga natukoy na parte ng katawan ng mga pasyente. 540 naman ang bilang ng mga residenteng nabigyan ng reading glasses. Sa kabuuan, ang bilang ng mga pasyenteng sumailalim sa pre-screening, operasyon, gayon din ng 2 isinagawang follow-up check-ups sa ginanap na programang pangkalusugan noong Nobyembre 14 hanggang Nobyembre 21 ay umabot sa bilang na 1,500. Ang bawat miyembro ng Sangguniang Bayan ay nagkaroon ng kani-kanilang gampanin sa nasabing programa upang matiyak na organisado ang bawat hakbang at proseso na kakailanganin sa paghahatid ng tulong medikal mula sa pakikipag-ugnayan sa mga individual at organisasyon na naging malaking bahagi ng programa, pagtatala ng mga pasyente, pre-screening, operation days, hanggang sa pinakahuling hakbang na kinakailangan upang masuri ang mga pasyenteng sumailalim sa operasyon. Ang mga sumusunod ay ang mga naitalang komite para sa ginanap na Operation Claro Alis Bukol 2025. Kaakibat ng mga nabanggit na gampanin ang mga kinakailangang gastusin at sa matibay na hangarin na maisakatuparan ng programang ito, minabuti ng samahan na ang mga gastusing ito ay magmula sa kani-kanilang mga bulsa, maihatid lamang ang serbisyong nagbigay ng panibagong pag-asa sa bawat isa. Hindi rin magiging matagumpay ang nasabing programa ng Sangguniang Bayan kung wala ang mga taong nasa likod ng programang ito para sa mga Sanosenyong nangailangan ng tulong medikal. Ito ay ang Surgical Eye Expedition Incorporated sa pamumuno ni Dr. Federico A. Malubay ng Lipa City Medical Society, San Jose Barangay Health Workers, at San Jose Barangay Nutrition Scholars, pati na rin ang lahat ng bumubuo ng ating Municipal Health Office o Rural Health Unit sa pamumuno ni Dr. Irish Christine A. Hernandez. Bilang pagtatapos, tinitiyak ng Sangguniang Bayan ng San Jose, Batangas na ang bawat tungkulin ay maayos na nagagampanan at ang bawat suliranin ay resolbahin taglay ang kahusayan, dedikasyon at buong pusong paglilingkod. Ang tagumpay na ito ay bunga ng matibay na pagkakaisa, pagtutulungan at walang sawang suporta ng bawat miyembro ng samahan at sa mahusay at kahangahangang serbisyo ng nagsisilbing ama ng Sangguniang Bayan, ang ating butihing pangalawang punong bayan Kagalang-galang Valentino R. Patron. Mulit-muli, lagit-lagi, mabuhay ang San Jose, mabuhay ang bawat Sanosenyo.